Sobra-sobra ang pondo ng PhilHealth, pero popondohan mo pa uli at hindi naman nila ginagawa yung trabaho nila sa dagdag benepisyo at dagdag coverage. Hindi nila pinamimigay ang pera doon sa mga nangangailangan at tinuturuan din natin sila ng leksyon. Inulan ng kaliwat kanang batikos at pagtutol ang desisyon ng Bicameral Conference Committee noong nakaraang taon na tanggalan ng subsidiya ang Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth sa ilalim ng 2025 General Appropriations Act. Bunsod ito ng nasa 600 bilyong piso pang reserve funds ng PhilHealth noong panahon ng budget deliberations na umano'y inuupuan lamang ng ahensya sa mga nagdaang taon. Una rito, umani rin ng batikos ang hirit na pag-transfer ng aabot sa 90 billion pisong unused funds ng PhilHealth sa National Treasury para ilaan sa ibang proyekto ng pamahalaan. Sa harap ng kontrobersya, nanindigan si 19th Congress Senate President Cheese Escudero na hindi paglalaanan ng subsidiya ang PhilHealth dahil saan niya'y sobra-sobrang pondo nito na hindi naman napakikinabangan ng mga miyembro. Ba't namin bibigyan pa uli ng dagdag, Jerry Tunying, sa aking pananaw? Kung sobra-sobra naman yung pondo nila at hindi nila ginagastos para sa miyembro. Iginiit ni Escudero na ang naturang pa siya ay pagkalampag sa PhilHealth na gampanan ang kanilang trabaho at gamitin ang pondo para sa pagpapalawak ng serbisyo nito. Ito'y kumbaga ay pagpaalala, paggising sa kanila na, hoy, gawin nyo naman yung trabaho ninyo. Malaking pera nasasayang sa hindi nyo paggalaw, sa hindi nyo pagbigay ng benepisyo. Pinuna rin ng senador ang pagkabigo ng PhilHealth na mabayaran ng utang nito sa mga pampubliko at pribadong ospital kahit na may nakatenga naman itong budget. Ang utang nila sa Sorsogon Provincial Hospital System sa ngayon ay 450 million. Sa kabila nito, marami pa rin ang tumitindig para ikondena ang naging aksyon ng pamahalaan. Nito lamang Enero ay naghain ng petisyon sa Korte Suprema ang ilang health advocacy groups upang questionin ang pagiging konstitusyonal ng kawalan ng pondo para sa PhilHealth sa 2025 national budget. Maliban sa mga grupo, bumoses din ang ilang senador gaya ni Chairman of Senate Committee on Health Senator Christopher Bongo na nangatwirang hindi makatarungan na walang matanggap na subsidiya ang state insurer. Huwag naman zero budget, sa huli, ang mga mahihirap na pasyente na naman ang kawawa. Sa harap ng mga pag-alma at pangamba, tiniyak ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na sapat ang reserbang pondo ng PhilHealth at kahit isang kusing ay hindi mababawasan ang serbisyo nito. The reason that we do not want to subsidize it is because it is the subsidy will hook lang doon sa bank account ng PhilHealth, hindi magagamit. Marami tayong paggagamitan noon. So that's a simple explanation there. Is that they have sufficient funds to carry on. Sa katunayan, nagawa pa ng PhilHealth na palawakin ang coverage nito ngayong taon. Enero 2025 nang i-anunsyo ng PhilHealth na magtataas ng 50% ang halos lahat ng kanilang benefit packages. Pasok dito ang kidney transplantation package na itinaas sa 800,000 pesos hanggang 2 million pesos mula sa dating 600,000 pesos. Saklaw rin ang pinalawak na serbisyo ng ahensya ang Emergency Care Package kung saan cover na rin ng PhilHealth ang gastusin ng mga miyembro nitong emergency patients at hindi kailangang ma-confine. Ngunit, sapat ba ang mga pinakitang progreso at pagsisikap ng PhilHealth para mabago ang kapalaran nito sa usaping 2026 national budget? Kung napabuti ng ahensya ang kanilang serbisyo sa kabila ng zero subsidy, higit na mas marami pa itong maitutulak kung magkakaroon ng sapat na budget support mula sa pamahalaan. Ang tanong tuloy ng publiko ngayong State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos Jr., popondohan na ba ng gobyerno ang PhilHealth sa taong 2026? Para sa The President's Agenda, ang ika-4 na sona ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ito si Ara Espiritu para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.